Yo, kamusta kayo mga friends? Kung malulupet, sana'y nasa mabuting kalagayan kayo ngayong mga oras na ito. So ngayon, it's araw ng Sunday. At wala na naman tayong magawa. Wala tayong may content. Ngayon, pupunta lang akong Kalatagan ulit. Time check, 2:32 PM na. Bakit hapon na ako ngayon? Kasi galing pang Maynila ang aking mesis. Kaya hapon na tayo pupunta. May merienda lang naman kami. Ay, nakalimutan ko na naman yun. Lagi ko makalimutan yung stick. Diyan mo na. May merienda lang naman kami. Hindi ko pa alam kung saan, pero somewhere in Kalatagan, mga kainan doon na masasarap. So ngayon, bakit ba ako nag-video? Wala, gusto ko lang mag-video. May nakita kasi akong comment ng tropa ang humble ko daw. Humble daw ako. Natutuwa ako kasi may nag-comment ng gano'n. Pero hindi ko naman alam kung humble talaga ako o hindi. Sa tingin ko naman meron din naman akong natataglay na yabang, parang gano'n, di ba? Kasi alam ko naman sa sarili ko, kilala ko naman sa sarili ko May pagkamayabang din naman ako kahit papaano, pero ewan ko, nilalagay ko lang din sa lugar. Tsaka wala naman din ako may pagmamayabang. Kaya gano'n na lang tayo. Wow, smoke screen. Wala rin kasi akong maipapagmayabang Simpleng tao lang naman ako Pero siguro ako meron akong malaking bahay, meron akong malapit na trabaho, meron akong malaking followers, meron akong magagandang sasakyan. Siguro, ewan ko, hindi rin naman ako mag-ano ng ganun Hindi ko talaga ugali yung parang nagbi-bring up ng mga bagay at mga advantages ko sa ibang tao. Basta ako kahit anong kinikita, anong meron akong bagay, I consider myself a simpleng tao pa rin. Hindi naman ako mayaman. Wala naman akong mamahaling gamit. Tsaka mga material na bagay lang naman yan Ang kailangan mong ipagyabang yung mga knowledge at tsaka wisdom na na-acquire mo. Pag mga gamit naman, wala din Siguro isang bagay na may pagmamayabang ko, yung pagmamahal ng mga magulang ko sa akin. Yun legit. Isang bagay na ipagmamayabang ko talaga, na mahal ako ng mga magulang ko. 'Di ba? Yun yung nakaka-proud. Ewan ko kung nakaka-proud lang ba o pagmamayabang mo talaga Pero kung tutuusin, parang nakaka-proud lang naman siya. Hindi naman talaga totally na iyayabang mo. Paano ko ba nasabi na mahal ako ng magulang ko? I failed so many times as a person. Maraming beses. Yan. Eto Max. Tapos ako sasabihin ng eto Max. Oh my God. Yun. I failed so many times as a person. Maraming aspeto ng buhay na nag-fail ako. Pero andyan pa rin sila lahat, gumagabay at sumusuporta sa akin. Kaya isang bagay na maipagyayabang ko yun. Wala naman ako ibang maipagmayabang na iba. Sa talent, ewan, medyo may talent, ganun. Pero hindi na para sabihin pa, di ba? Na-i-share ko mga talent ko. Madami ako napagsalina ng talent ko. Hindi ko lang alam kung nagagamit nila ngayon. Pero mostly naman siguro nagagamit nila Pero pag mga material na bagay, bakit mo ba ipagmamayabang yung mga ganyan? Siguro kung mataas yung ego mo, yung mga ganun tao, may mga matataas na ego na pagka nalamangan sila, mayayabangan sila sa'yo. Parang ganun. Lalo na kapag ka mga material na bagay yung nakita nila na wala sila pero meron ka. Ganun. Siguro dun lang dumarating yung point na nagmumukha kang mayabang sa harap ng iba. Pero sa akin naman,
Kahit may mga bagay ako na meron ako na wala yung iba, di ko naman sila inaano, di ko naman sila niyayabangan. Parang okay, meron ako, so balang araw magkakaroon ka rin. Basta tiyagaan mo lang, tiyaga lang naman yan eh. Marami ako mapagkukulang as a tao, kaya kailangan ko maging humble. Saka kapag kasi hindi ka humble sa sa totoo lang, pag hindi ka humble na tao, ibababa ka ng Diyos. Kaya dapat humble lang tayo, di ba? Kalmahan lang natin sa buhay. Dapat hindi tayo competitive. Hindi tayo competitive. Competitive pala, parang ganun, pero friendly. Yung kapag ka nalamangan ka is magagalit ka. Ganun lang dapat, chill ka lang. Pero sa totoo lang, di ko alam kung humble talaga ako eh. Kasi meron naman talaga akong mga pagkukulang at saka kaya ganito ang ugali ko. Siguro ganun lang din talaga ako pinalaki ng aking mga magulang. Kailangan mapagkumbaba ka lagi. Saka ayaw ko mabaril. Ayaw ko mabaril, kaya ganito ko. Kaya lang, chill lang tayo sa buhay. Siguro yun yung mga dahilan kung bakit niya nasabi na ganun. O may ibang tao na nagsasabi ng ganun din sa akin, pero okay lang. Ayoko lang talaga ipagyabang yung mga bagay na meron ako. Gusto ko andun lang ako lagi sa baba, andun lang lagi ako sa likod. Parang ganun ba? Ayoko nung nandun ako lagi sa taas ng mundo. Ayoko nang nakakataas ako sa ibang tao. Ayoko nang nauuna ako sa ibang tao. Parang ganun. May rin naman niya ako, may yabang din naman. Kasi minsan pagka na-overtaken ako sa mga gantong mga ganto, naiinis ako minsan. Pero to the point na naman, hindi naman talaga kailangang ipagyabang yung mga gamit, mga bagay, di ba? Parang sabihin ko na yung worst sa akin, pero kayo na lang bahalang humusga. O kaya kapag nakita nyo, saka nyo na lang husgahan, di ba? Kung tama, kaysa ma-disappoint yung mga tao na ang angas dito sa social media. Tapos pag nakita mo naman yung gamit niya, wala rin naman pala, baduy din naman, di ba? Mga ganung bagay. Mahalaga na yung parang ako na yung nagsasabi na hindi naman maganda yung gamit ko, hindi naman mamahalin yung gamit ko, wala namang diin yung motor ko, parang ganun, di ba? Kesa naman sabihin ko na mas maganda ang motor ko sa'yo, mas maganda ang motor ko sa'yo, mas mahal ang motor ko sa'yo, yung mga ganung bagay ba? Tamang doon na lang ako sa may baba, di ba? Gitna lang tayo. Hindi naman natin ikakayaman yung pagiging pagiging boastful eh. Basta ako, proud ako sa mga naaabot ko, proud ako sa pagmamahal sa akin ng mga tao, parang gano'n. May nag-comment pa nga sa akin kamote raw ako. Kasi nakatupi yung side mirror ko. Tama naman siya, kamote naman talaga kasi nakatupi yung side mirror na habang nagdadrive. Kaya nga nag-sorry ako sa kanya sorry boss, may pagkakamote. Pero panoorin mo yung mga ibang videos ko pa dito sa YouTube, baka mabawasan yung panghusga niya. Ako hindi ko siya inuhusgahan, pero natawa ako sa comment niya, kamote raw ako. Hindi ko naman itatanggi boss, karamihan naman sa atin may pagkakamote rin. Pero hindi naman ako nakakadisgrasya kasi defensive driver naman ako. Hanip na yan. Tsaka nagbababa lang naman ako ng side mirror pagka malapit lang yung pinupuntahan ko eh. Gaya ito ngayon, pagka malayo yung pinupuntahan ko, hindi mo makikitang nakababa ang side mirror ko. Siguro mga 1 kilometer lang na takbo yun, pwede nakababa ang side mirror ko pag mga ganun takbuhan. Pero kapag kaya mga 5 kilometro na pataas, wala, hindi mo makikitang nakababa ang aking side mirror. Hindi ko nga alam eh. Basta sa akin lang boss, bago ako nagko-comment o nanguhusga ng ibang tao, sinusuri ko muna kung dapat ko ba talaga siyang husgahan agad. Tsaka bakit ba tayo manghuhusga ng mga tao, di ba? Hindi naman maganda yun ang uhusga ng ibang tao. Kamote ako pagka pagmumotor,
Pero bilang tao, hindi ako kamote. Yung tipong may isang bagay lang siyang nakita, huhusgahan na agad ang buong pagkatao no. May mga ganun tao, di ba? May nakita lang siyang ganun na bagay sa isang tao, huhusgahan na agad ang buong pagkatao. Hindi ako ganun. Good vibes lang tayo lagi, mga friends. Nakakatawa lang din minsan yung mga nagko-comment. Kasi ewan ko, tama naman sila. Kahit pa paano, wala naman silang sinabing mali. Yung delivery lang talaga, the way they post it. Kaya bago po tayo mag-comment, isip-isip muna ng 2 beses. Kakatawa no. Porque uso ngayon yung salitang kamote gagamitin mo na sa lahat ng tao, di ba? Nakakatawa na, nakakaawa yung mga ganun tao. So yun, mga friends, sa tingin nyo ganun talaga ako, humble, salamat. Sa tingin nyo, sa kamote talaga ako, wala tayong magagawa. Salamat din sa comment. Salamat sa pagpuna. Kahit di masabihin yun na ganun ako, alam ko sa sarili ko. I know it from the very start. Ayo, pauwi na ako. Hindi ko na kayo naisama sa aming merienda. Bumili lang kaming halo-halo, tapos sa kanila na namin kinain. Pero yun, about nga pala sa kanina, bago tayo manghusga ng ibang tao, no? Self-reflect muna tayo. Baka sa sobrang bulag sarili nating galaw, mas malalapat pala tayo sa kanila, no? Yun, isang way rin yun para maging humble ka. Tumingin ka muna sa sarili mo. Hindi lahat ng tao angat sa'yo, no? Yung ganun lang. Basic concept ng pagiging humble. Huwag mong iisipin na angat ka sa ibang tao. Ganun lang. Mag self-reflect ka muna bago ka manghusga. Baka bigla-bigla ka na lang nagsasalita, mas malala ka pa pala sa kanila, no? Tapos minsan kasi, other side of the story, yung mga tao may sinasabing masasakit na salita sa ibang tao, or yung salitang mga panghuhusga, ganon, is most of the time sila talaga yung ganon. Hindi lang nila maamin sa sarili nila, kaya sa ibang tao na lang nila sinasabi. It's a reflection of their own self. Kaya ako, makikita nyo, bibihira talaga ako magsalita ng iba, lalo na sa comment section. Hindi ko ugali yung magsasalita na lang basta-basta na ganon. Nagko-comment ako, healthy criticisms, parang ganon. Pero yung rektahan talaga na hindi ko siya ugali. Pero hindi naman ako naapektuhan sa sinabi ni sir, kasi totoo naman. Sa akin lang naman, pa sa susunod kasi baka sa kako-comment niya ng ganun, magkaroon siya ng problema. Yun lang naman. Ang gandang araw nito, mga friends. Kahit sabihin natin na hapon na ako pumunta dito sa Calatagan. Magandang araw pa rin siya. Tsaka tayo naman, mga tao, hindi naman tayo perfecto. Kaya pag nagsalita ka ng masama tungkol sa iba, iniisip mo na mas angat o mas magaling ka sa kanila, ewan ko na lang kung gaano kataas yung confidence mo sa sarili mo. Sisiguraduhin mo sa sarili mo na hindi ka talaga ganun. Baka kasi tutunog ka na, yung tutunog hipokrito ka na lang, di ba? Salita ng ganun sa ibang tao, hindi ka naman pala ganun. Ikaw pa saka rin palang ganun, di ba? Tapos yung lumalabas, kaya mo nga yun nasasabi sa ibang tao kasi ikaw yun, sarili mong pagkatao yun. Sinasabi mo lang sa iba kasi hindi mo maamin sa sarili mo. Yun, lang, food for thought lang for today. Natutuwa ako sa mga comment nila. Nakakatuwa din naman yung comment nung isa, nakamote raw ako. Hindi ko naman tinanggi. Wala naman ako sinasabi na hindi. Tsaka lagi ko rin naman sinasabi sa mga vlog ko dito na may pagkakamote rin naman tayo paminsan-minsan. Hindi naman ako nagmamalinis. Hindi ko galing magmalinis.
Kung yun yung tingin nyo sa akin, eh okay lang. At least ako sa sarili ko, alam ko na may masama akong ginagawa at may hindi. May mabuti akong ginagawa. Kasi hindi naman ako perfectong tao. Ang dami kasi dito ngayon sa sa social media feeling perfect, 'di ba? Kung makapagsalita, akala mo sila yung hari ng mundo. Sila yung pinakamalinis na tao, no? Pero okay lang yan mga friends. As long as hindi mo naman sila hinahamak, eh wala namang problema doon. Mahalaga, life goes on. Gawin mo yung kailangan mong gawin at ituring mo na lang sila bilang yung mga dumadaan lang talaga sa buhay, parang ganun. Kahit yung mga papuri, 'di ba? Yung mga compliments, wag mo rin intindihin yun. Kasi yung compliments na yan ang makakapagpalaki ng ulo mo eh. Kapag lagi ka nako-compliment, ganun, isang tabi mo lang yun. Although absorb mo rin, pero wag mo siyang panatilihin sa isip mo na ganun ka. Kasi hindi ka perfectong tao. Kahit kino-compliment ka nila, wala lang din yan. Salita lang yan. Pero yung pagkatao mo, wag mong babaguhin dahil sa mga ganyang bagay. Wag mong babaguhin dahil may sinabi sa'yo masama. Wag mong babaguhin ang sarili mo kapag may sinabi sa'yo maganda. So kung ano ka ngayon, dapat ganun ka palagi. Wala rin naman patutunguhan yung pakikipagdebate mo sa mga ganyang bagay kung hindi ka nila iintindihin. Masasayang lang ang laway mo. Basta go with the flow ka lang lagi. If anything happens, palampasin mo na lang. Pero syempre pag sumusobra naman, ibang usapan na yun. Yun lang naman mga friends. At sana maging aral din sa inyo na yung mga salita na yan, lalampas lang yan sa buhay natin. Mga salita lang yan. Although may minsan mga matatalim na salita na nanggagaling sa mga matatalim na bibig at daliri at isip. Pero at the end of the day, malalaman mong mas matalino ka sa kanila kasi hindi ka ganun mag-isip. Marirealize mo rin na mas magaling kang umintindi kaysa sa kanila. Kasi hindi mo parang madali mo lang siyang maintindihan na ganun talaga yung tao. At hindi mo na kailangan pang ipagtanggol ang sarili mo sa kanila. Parang ganun. Hindi naman kasi ikaw yung magmumukhang ewan eh. Sila naman eh, di ba? So yun lang ako friends. Maraming salamat sa pagsubaybay ulit dito sa channel. Nakakatuwa na kahit papaano may mga nagbo-view pa rin ng ating channel. Patuloy lang tayo sumuporta mga friends. At hindi ko kayo pagdadamutan ng content kapag may content talaga ako. Sa ngayon talaga medyo high-tech pa ang schedule. High-tech ang schedule at saka ang budget. Kaya yun, kalma muna tayo for today, for this season, for this period. So yun lang mga friends. Maraming salamat ulit. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Yun, konting paalala lang ulit na maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. Peace, yeah.